Mariing ipinikit ni Train ang mga mata habang kausap ang ina niya sa telepono. Sa sobrang bilis ng pagsasalita nito ay ang tanging naiintindihan lang niya ay kasal, Chris at soon. Kahit naman iyon lang ang naririnig niya sa napakahabang speech ng mami niya, ay alam na niya ang sinasabi nito. His family wanted him to marry the heiress of Romero's chain of hospitals. Alam niyang matagal nang gusto ng ama niya na mapasakamay nito ang chain of hospitals ng mga Romero. At gusto rin naman ng mga Romero na makapasok sa Wuxbin Industries. At mangyayari lamang ang gusto ng bawat pamilya kapag nagpakasal sila ng nag-iisang anak ni Mr. Kalim Romero na si Chris Romero. Ang makulit na babaeng iyon na sunod ng sunod sa kanya. Mabuti na lang at palagi niya itong natatakasan at hindi siya nito nahuhuli. Masyadong makulit ito at porsigidong magpakasal silang dalawa. Masasabi niyang maganda naman ang dalaga, pero ayaw pa talaga niyang magpakasal. Napakabata pa niya. Marami pa siyang dapat gawin at patunayan. Kung kailangan magtago, ay gagawin niya para hindi makasal sa babaeng iyon. Pero kailangan niyang umuwi sa Russia sa susunod na buwan, kundi mapapagalitan na naman siya ng kanyang ama. Mami, stop talking and take a deep breath. Putol niya sa speech ng ina niya. Kahit ano pa sabihin niyo, hindi po ako magpapakasal sa babaeng yun. Okay po? Hindi. Pinag-usapan na namin ito ng ama mo. Ito lang ang tanging paraan. Mami, kung ayaw niyo akong lumayas at mawala na parang bula, tigilan niyo po ako sa kasal na iyan. Ayoko pa dahil marami pa akong gagawin sa buhay ko at wala roon ang mag-asawa ng maaga. Alam niyang bastos ang ginawa niya pero pinatayan niya ng telepono ang sariling ina. Naiinis na kasi talaga siya eh. Yung pagtitimpi niya sa bulyawan, ang mga magulang ay malapit ng masagad. Paulit-ulit na lang ang diskusyon nila tungkol sa pagpapakasal niya kay Chris. Itinapon niya ang cellphone sa ibabaw ng kama at lumabas ng penthouse niya. May business meeting sila ngayon ni Lash Coleman. Gusto nitong pasukin ang business world sa Europe at magiging magkasosyo sila nito sa itatayo nilang condominium at apartment buildings sa London. Pagkatapos niyang ilak ang pinto ng penthouse, akmang maglalakad siya patungo sa elevator nang may magsalita sa likod niya. Nahuli rin kita. Anang boses ng babae. Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Shit, hanggang dito ba naman sinundan siya nito? Akala niya ay natakasan niya na ito sa Baguio. Anong kailangan mo? Tanong niya habang nakatalikod pa rin. Nandito ako para pag-usapan ang kasal natin. I want it soon. Wala ka bang hiya sa sarili mo? Humarap siya sa babae at natigilan siya nang makita ang napakaganda at napakaamo nitong mga mata. Pero hindi siya nagpa-apekto sa atraksyon na naramdaman niya sa dalaga. Pinatigas niya ang puso niya at inilabas ang halimaw na lumalabas lang kapag nakikipag-business meeting siya. He forced himself not to feel anything. Look woman, panimula niya. Hindi ka na lang mahiya sa akin, pero please lang, mahiya ka naman sa sarili mo. Ikaw pa talaga ang namimilit sa akin na magpakasal tayo. Women should stay and wait for men to ask their hand for marriage. Desperado ka na ba o talagang gustong-gusto mo ako para ipilit mo ang sarili mo sa akin? Well, newsflash Miss Romero, hindi ako magpapakasal sa'yo kahit pa mamatay ang mga kaibigan ko. And mind you, mahalaga sa akin ang mga kaibigan ko. So please, itigil na natin ito dahil wala kang mapapala sa akin. His stone-hard heart cracked a little when he saw her eyes watered, pero walang nahulog na luha sa pisngi nito. Nakita niyang nagtagis ang bagang ng dalaga at tumalim ang mga mata. Mr. Wuxbin, for your information, wala akong gusto sa'yo. Hinahabol-habol kita kasi kailangan ng pamilya namin ang pamilya nyo. At dahil mabait akong bata, sinusunod ko lang ang kagustuhan ng pamilya ko dahil iyon ang makabubuti sa amin. Pero kung yan naman pala ang tingin mo sa akin, mas gugustuhin ko pang magpakasal sa hayop kaysa sa isang katulad mo. Isang malakas na sampal ang ginawad nito sa pisngi niya. Fuck you. Fuck you ka rin, sigaw nito. Puno ng galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Para iyan sa pang-iinsulto mo sa pagkababae ko. For your information, marami akong manliligaw at hinding-hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa walang pusong katulad mo. Leche ka. Pagkasabi nun ay nagmarchang naglakad ito patungo sa elevator. Hanggang sa sumara ang elevator, nakatingin lang si Train roon. Sana naman hindi na niya ako guluhin. Anya sa sarili
at hinintay ang elevator na bumukas muli. Sapo ang ulo na umupo si Train sa visitor's chair sa labas ng ICU. Sinugod ang ama niya sa hospital dahil na heart attack ito. Pinagsabihan na niya itong hindi magtrabaho dahil medyo matanda na ito pero hindi ito nakinig sa kanya. As usual, his father wanted to widen the coverage of Voxbin Enterprise. Iyon ang ginagawa niya simula nang mag-take over siya. He put branches in every known country in the world. So far, all feedbacks had been good from each country. The Voxbin Enterprise was built by his great-great-great-grandfather. It all started when vodka was discovered. Isa ang Voxbin Enterprises sa mga unang manufacturer ng vodka. Noong una, tanging sa Russia lang inilalabas ang vodka, pero hindi nagtagal, inilabas na rin iyon sa iba't ibang bansa. Doon nag-umpisa ang Voxbin Enterprise. Lumago iyon ng lumago, kasabay ng pagsikat ng inumin. The Voxbin Enterprise was passed on to every first male in the family. At sa henerasyon niya, nag-iisa lang siyang anak at lalaki pa. Kaya nakaatang sa balikat niya ang responsibilidad na mas palaguin pa iyon. Magiging maayos din ang daddy mo. Anang boses ng ina niya na nakaupo sa tabi niya. Palaging nagsasalita ng Tagalog ang kanyang ina kapag silang dalawa lang. Gusto nitong hindi siya maging banyaga sa salitang Tagalog. He suffered a heart attack, ma'am. Anya sa mahinang boses. Anong mangyayari sa kanya ngayon? Hindi pwedeng mawala si daddy. Marami pa akong dapat matutunan sa kanya. Hindi pa siya pwedeng mawala. Hindi kasi nakikinig eh. Naiinis na Anya. Anak, magiging maayos din ang daddy mo. Wika ng ina niya na parang mas kinukumbinsi nito ang sarili kaysa sa kanya. As he looked at his mother, he could see the love in her eyes as she gazed at his father. Hanggang ngayon, in love pa rin ang dalawa sa isa't isa. A love like his parents was hard to find. Not that Train was looking for love. Wala pa sa isip niya ngayon ang pag-aasawa o pagpapakasal. Speaking of which, kumusta na kaya ngayon si Chris Romero, the woman who offered him marriage 8 years ago? 8 taon na rin pala ang nagdaan mula nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang ina na hindi natuloy ang kasal dahil umatras ang mga Romero. Mula noon, umiwas na siya sa mga babae. He wasn't the happy ever after kind of guy. He was just a once upon a time kind of guy. He didn't do relationship. He was very busy to bother with women. For him, they were just nuisance. Magiging maayos ang daddy mo, anak. Wika ng ina niya na pumukaw sa pag-iisip niya. Makikita mo, bukas, magigising na siya. Hindi kasi siya nakikinig sa akin eh. Naiinis na Anya. Sinabi nang huwag na magtrabaho. Alam mo naman kung bakit nagtatrabaho ang ama mo, di ba? Gusto niyang makakuha ng hospital na may naitayo ng pangalan. At yon ang dahilan kung bakit gusto niyang makuha mula pa noon ang Romero's chain of hospitals. Napatiim bagang siya. Hindi pa ba sapat ang Voxbin Enterprise? Napabuntong hininga ang ina niya. Anak, isang doktor ang ama mo. You know what happens when he get obsessed over something. He wanted to manage a hospital ever since, pero dahil siya ang tagapagmana ng Voxbin, wala siyang nagawa. Ngayong ikaw na ang namamahala sa negosyo ng pamilya. Gusto naman niyang ang pangarap niya ang matupad. He is friends with Kalim Romero at ayon sa ama mo, nag-uumpisa ng malugi ang kumpanya nila. Kaya nagtatrabaho ang ama mo para kumita ng pera para maisalba ang kumpanya ng kaibigan niya. Ayaw niyang gumamit ng pera na galing sa Voxbin Enterprise. Gusto niya yung pinaghirapan niya. Kapag nagawa niya iyon, kalahati ng chain of hospitals ng mga Romero ay magiging pag-aari ng ama mo. Iyon ang kasunduan nila ni Kalim. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Hindi mangyayari ito kung nagpakasal ka kay Chris Romero noon. Not this again. Tumayo siya. Sa cafeteria lang ako, mami. Ayaw niyang makipagtalo sa ina niya. Nang makarating sa cafeteria ng hospital, umorder siya ng 2 basong brewed coffee to wake him up. Kailangan pa niyang pumasok sa opisina dahil may board meeting siya ngayon. Habang sumisimsim ng kape, napatingin siya sa rilong pambisig. It was already 4 a.m. in the morning. Ibig sabihin mga hapon ngayon sa Pilipinas. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Sapanta. Out of coverage ang loko. Sinunod niyang tinawagan si Lander. Voicemail message ang sumagot sa kanya. This is the most handsome man on earth, Lander Storm. If you hear this, meaning I'm busy having sex, Xiao. In English, bye. The line dead. Napailing-iling siya at tinawagan si Vergara.
Thankfully, he answered after the first string. I'm bored, Woxbin. Anito nang sagutin ang tawag. Pinaikot niya ang mga mata. Ano naman ang gusto mo? Kantahan kita? Pwede? Ako ang magtutono. Sa'yo ang lyrics. Go. Tananananan. Gago. Medyo nabawasan na ang pagkairita na nararamdaman niya. May problema ako. Mahinang tumawa ang kausap. Sa katulad mo, dalawa lang ang problema. Either it's a woman or family. Which of the two? Isinandal niya ang likod sa upuan. Both. Then you are in dire danger, my friend. Ani na tumatawa. Anong gagawin mo ngayon? Magpapakamatay. Walang buhay ang boses niyang tugon. Gusto mo bigyan kita ng kadena? Bigti ba? Para dramatic at may thrill ang pagkamatay mo. Sagot nito. Itinirik niya ang mga mata. Wala kang kwentang kausap. Mr. Woxbin, I beg to disagree. Hindi mo ba alam na according sa isang business magazine, I'm worth $1 billion. Train rolled his eyes again. And I am worth $1 trillion. Anya sa board na boses. Dahil sa magazine na iyon, makikidnap tayo nito. Natawa si Vergara. Dahil sa magazine na iyon, mas dumami ang mga babaeng naghahabol sa akin. Napailing-iling siya. At sinamantala mo naman, naging walang buhay ang boses ni Vergara. Naboboard na rin ako mambabae eh. I just want to find the perfect woman and settle down. Napasipol siya sa sinabi nito. What did you do to Daryl Eugens Vergara? Natawa ang nasa kabilang linya. Gago. Teka, ano ngayon ang gagawin mo sa problema mo? Kailangan ko munang makausap ang ama ko. And then, train your father. Anong boses ng ina niya na nagpapanik? I got to go. Hindi na niya hinintay na makasagot ang nasa kabilang linya. Kaagad na pinatay niya ang tawag. Mabilis siyang tumakbo patungo sa ICU. Naningkit sa galit ang mga mata niya nang makitang nagpipilit na tumayo ang ama niya. Hindi lang iyon. Pinagtatanggal nito ang mga tubo na nakakabit sa katawan nito. Dad, Tochato Advi Deliete, sigaw niya na ikinatigil ng ama niya. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. I need to get out. I need to daddy work. Nahihirapan ito sa pagsasalita. Inihilamos niya ang kamay sa mukha. Dad, Ostonovet, he shouted in Russian. It meant stop. You don't need to work. Damn it. We are already well off. No. Umiling ito. Daddy, have to. No. Pinilit niya itong humiga sa kama. Dad, stop it, okay? Umiling ang ama niya. Hospital, need it. Help, Romero. Marry her daughter. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. No, I will invest in their company so it will rise again. But I'm not gonna marry her. Marry her. No. Ipinikit nito ang mga mata at umaktong natutulog. Alam niyang ayaw siya nitong kausapin. Naiinis na hinilamos niya ang kamay sa mukha. Ano ba ang mayroon sa babaeng iyon para pilitin siya ng ama niya? Fix him up. Train shouted at the nurses and left the ICU. Chris was worn out when she entered their house. Kagagaling lang niya sa isa sa mga hospital na pag-aari nila. Habang nagmamaneho pa uwi, tumawag ang matalik niyang kaibigan na kinulit siya sa telepono. Palibhasa, nagmamaneho ito ay madali itong maboard. Wala itong pakialam sa babala na bawal gumamit ng cellphone kapag nagmamaneho. Pagkapasok niya sa bahay nila, naabutan niya ang ama sa sala na may kausap sa telepono. Ang ina naman niya ay nasa tabi nito. Kasabay nun ang pagbaba ng telepono. Hey ma'am, hinalikan niya ang ina sa pisngi. Hey dad, nilapitan niya ang ama at hinalikan ito sa pisngi. Good evening po. Ginabi ka na naman, ani ng ama. Maraming pasyente sagot niya. Ganoon ba? Magpahinga ka na, ani ng ina niya. Okay po. Nasa hagdanan na sana siya nang marinig na nagsalita ang ama niya. Mr. Woxbin is in the hospital. Na heart attack siya. Malungkot ang boses ng ama niya. Sana maging okay siya, anang ina niya. Ipagdarasal ko ang mabilis niyang paggaling. Hindi siya nagsalita at nagtuloy-tuloy lang siya sa pag-akyat sa hagdan. Nang makapasok sa kanyang kwarto, napatingala siya sa kesame at malakas na napabuntong hininga. Ang daming problema sa hospital, pati na rin ang ibang branch nila. Hindi lang kakulangan sa pondo ang problema niya kundi pati na rin sa mga namamahala ng bawat branch. Pinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama ang pamamahala sa business nila. Pero unti-unti, sa paglipas ng panahon na hawak niya iyon, ay nalulugi sila.
Hindi niya kayang sabihin sa kanyang ama na nagsara na ang 2 branch ng hospital nila sa probinsya. Ang alam lang ng kanyang ama ay nalulugi sila. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito, lalo na ngayong may sakit ito sa puso. Ayaw niyang mapahamak ito dahil sa kapalpakan niya. Kasalanan niya kung bakit nalulugi ang mga hospitals nila. Hindi naging maayos ang pamamahala niya. Paano magiging maayos na kulang sa pondo? Kulang sila ng kagamitan at gustuhin man nila ay kulang ang pera nila para makabili ng mga high-tech na gamit sa paggagamot. Kung mas nakumbinsi pa sana niya noon si Train Waxbin na pakasalan siya, sana nasagip niya ang hospital. Kaya naman sa paglipas ng mga taon, nakabuo siya ng plano sa kanyang isip. At iyon ay ang kausapin muli si Train Waxbin. Kailangan niya ang tulong nito. Naniniwala siya na maisasalba ang hospitals nila kung tutulungan siya nito. Pero paano? Ang tagal naman kasi nitong bumalik sa Pilipinas. Balita niya ay 2 taon na itong hindi bumabalik sa Pilipinas. The minute his feet touch the Philippine soil, she would seek him again. Hindi siya magpapa-apekto sa pang-iinsulto nito noon. Ngayon niya kailangan ang tulong ng mga Waxbin. Kakapalanan niya ang kanyang mukha. Para ito sa mga taong nagtatrabaho sa hospitals nila at para sa ama niya na siyang nagsikap noon na palaguin ang business nila. She needed Train Waxbin to save her family's company. Kaya kailangan niya itong makita. Kailangan niya itong makausap. Gagawin niya ang lahat, maisalba lang ang nalulugi nilang kumpanya. It was a cold day in Russia when Train decided to return to the Philippines after 2 years. Na-miss niya ang bansang yun. Hindi na rin niya nabibisita ang Waxbin Technologies na itinayo niya sa Pilipinas. Pero may pinagkakatiwalaan naman siyang tao na namamahala roon habang wala siya. Unlike some billionaire, he didn't like flying in his private jet. Mas gusto niyang sumakay sa public plane dahil marami siyang nakikilalang mga tao. 16 hours ang biyahe niya mula Russia pagkatapos ay mag-i-stop over sa Hong Kong and then sa Pilipinas na. Nasa ICU pa rin ang ama niya. Gising na ito at medyo maayos na ang lagay. Pero kahit ganoon, binilin niya sa ina niya na huwag muna itong palalabasin sa hospital. Alam niyang magtatrabaho na naman ito habang wala siya. Itong pag-uwi niya sa Pilipinas ay dahil kailangan niyang makausap si Mr. Kalim Romero. Inunat ni Train ang mga braso nang lumapag ang sinasakyang eroplano sa Airgem Airport. Nang makalabas sa airport, kaagad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa Lacars Garage and Racetrack na pag-aari ni Lander Storm. This man owned lots of business that had something to do with vehicles. Lacars Garage and Racetrack, Lacars Import and Export, and Lacars Auto Shop. "Yo, how's it going?" Sigaw niya nang makapasok sa garahe. Train, isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lander nang makita siya at tinapik ang braso niya. "Damn man, 2 years kang hindi umuwi rito sa Pilipinas. Kumusta?" "Heto, gwapo pa rin." Ngumisi siya. "Ikaw, kumusta?" "Ayos lang din. Heto, mas gwapo pa sa'yo." Napailing-iling siya. "Anyway, where's my baby?" Nakangiting umiling-iling si Lander at tinuro ang sasakyan na may takip. "There's your baby. As promised, inalagaan ko siyang mabuti." Mas lumapad ang ngiti niya. "Thanks man." Naglakad siya palapit sa sasakyan niya at tinanggal ang takip. Napasipol siya nang makita ang pinakamamahal niyang kadalak. It looked good as new. Nice, parang hindi 2 taon na nakaburo. Tumabi sa kanya ng tayo si Lander at tumingin sa sasakyan niya. "Car wash once a week and I drive it from time to time around the racetrack." "Thanks bud," anya. Pareho silang napalingon ni Lander nang may tumigil na sasakyan sa likuran nila. It was a Porsche. Its door opened and Lath Coleman stepped out from car. Nasabi niyang si Lath ito at hindi ang kakambal nitong si Lash dahil fan na fan ang binata sa sunglasses at naka-sunglasses ang lumabas sa kotse. May tumigil na Dodge Viper sa likod lang ng sasakyan ni Lath at lumabas doon ang kakambal nitong si Lash. Or was it Lath? Naka-sunglasses rin kasi ang lalaki. Ngumisi ang dalawa nang makita siya. "Who's who?" Tanong kaagad niya nang lumapit ang dalawa sa kanya. "Holy hell, bud." He and Lath. At least, he thought it was Lath. Shook hands. "Kumusta ka na, pare?" "By the way, I'm Lath, the handsome one." "Thanks God," nagpakilala ito. Nang maghiwalay ang kamay nila ni Lath, si Lash naman ang nakipagkamay sa kanya. "Hi, kumusta? I'm Lash, the gorgeous." Ani Lash na walang emosyon ang mukha. "I'm good," sagot niya at ngumiti.
Kayo, still racing? I see. Nagkibit balikat ito. We're bored. Napailing-iling siya. You should be in your cruise ship working. Lath rolled his eyes. Yeah, right. Our cruise ship can travel without us. Hindi naman yata namin hawak ang makina ng cruise ship namin. Ewan ko sa inyong magkambal. Naiiling na anya. Anyway, let's catch up later. May pupuntahan pa ako eh. Cool, bad, bye. Sabay na sabi ng kambal. Kung saan ka man pupunta, good luck. Wika ni Lath. Mukhang importante ang pupuntahan mo. Tinuro nito ang kadalak niya. Pati sasakyan mo nakaporma eh. May nanunoksong ngiti na gumuhit sa mga labi ni Lash. Aha, manliligaw ka no? Train rolled his eyes. Aalis na ako. Tinapik muna niya ang balikat ni Lander bago sumakay sa kadalak niya at pinaharurot iyon patungo sa bahay ng mga Romero. Pagkalipas ng mahigit 20 minuto, nakarating siya sa bahay ng mga ito. Alam niya ang bahay ng mga Romero dahil minsan na siyang nakarating dito noong nag-birthday si Mr. Kalim Romero at imbitado siya 8 taon na ang nakakaraan. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. After a minute, the door opened and a woman wearing a doctor's robe and a stethoscope around her neck stepped out from the house. Her hazel eyes were tantalizing and beguiling. Her nose was straight and pointed. Her lips were thin, sultry and kissable. Her hair was a mixture of black and brown. She stood 5'7" in height and she was sexy as hell. She was Aphrodite and Helen of Troy personified. This woman possessed a dangerous beauty that rendered Train's capability to speak. Chris Romero. Parang nanghina ang tuhod ni Chris nang makita ang isang hindi inaasahang bisita sa labas ng pinto ng bahay nila. Pale charcoal eyes, straight and regal-looking nose, wet, kissable red lips, sharp jawline, neatly brushed hair that made the man look like a handsome prince. Train walks bin, mahinang anya. Mas lalo pang gumwapo ang binata, ang hindi niya maiiwas ang tingin sa gwapo nitong mukha. God, it should be a crime to be this achingly gorgeous. Pero sa kaso ng binata, it was God's grace from heaven. Bahagyang umawang ang labi nito at doon tumuon ang tingin niya. Chris Romero, anong ginagawa mo rito? Parang wala sa sariling tanong nito habang titig na titig pa rin sa mukha niya. Doon siya natauhan sa pagtitig dito at kaagad na nag-iwas ng tingin. Joke yun? Dito ako nakatira, malamang. Napakurap-kurap ito at ang nakita niyang emosyon sa mga mata nito ay kaagad na naglaho. Wala ka pa bang sariling bahay? Nainsulto siya sa tanong nito. Pinukol niya ito ng masamang tingin. Pinapamukha mo ba sa akin na wala akong pera para bumili ng sarili kong bahay? Hindi yan ang sinasabi ko. Pero kung yan ang pagkakaintindi mo, so be it. Hindi naman lumalayo sa katotohanan ang sinabi mo. Wala ka naman talagang sapat na pera para bumili o magpagawa ng bahay. Nalulugi na ang kumpanya nyo. I'm pretty sure babagsak na yan sa pamamahala mo. Tumaas ang kamay niya at malakas na dumapo iyon sa pisngi ng binata. Don't you dare insult me, nang gagalaitin na sabi niya. Tumalim ang mga mata ng binata. Hinawakan siya nito sa braso at isinandal siya sa likod ng pintuan ng bahay nila. Bitawan mo ako. Nautal siya nang maamoy ang mabangong hininga nito na tumatama sa mukha niya dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Let go of me. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Anito na bakas ang galit sa mga mata. Ang dapat sa mga katulad mo, pinaparusahan para hindi na umulit. Anong? Natangay ng hangin ang iba pa niyang sasabihin ng dumukwang ito at inilapat ang labi sa leeg niya. Pagkatapos ay sinipsip nito iyon at bahagyang kinagat. Bahagyang inilayo ni Train ang mukha sa leeg niya at pinakatitigan ang leeg habang may kislap ng kasiyahan sa mga mata nito. There, parang demonyo itong ngumisi. Subukan mong lumabas na may hekis sa leeg mo. Napasinghap siya at mabilis ang dumapo ang kamay niya sa parte ng leeg niya na kinagat at sinipsip nito. Nandilisik ang matang pinukol niya ng nakamamatay na tingin ang lalaki. You brute, sino ka sa tingin mo para... Chris, sinong kausap mo? Anang boses ng ama niya mula sa loob ng bahay. Mabilis niyang kinalma ang sarili at umaktong walang nangyari. May kausap lang ako, Daddy. Sabi niya sabay takip ng kiss mark sa leeg niya gamit ang kanyang kamay. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Train. Kaya huwag mo na akong sasampalin ulit dahil hindi ako mangingiming parusahan ka ulit.
Inirapan niya ito. Screw you. Sino ang kausap mo, anak? Tanong ng ama niya. Napabuntong hininga siya. Si Mr. Roxbin ho. Mabilis na binuksan ng ama ang pinto ng bahay nila at mabilis na hinanap ng mata nito ang tinutukoy niyang tao. Nang makita nito si Train na nakatayo malapit sa kanya, ngumiti ito. Good evening, iho. Wika ng ama niya sa magalang na boses. Namulsa si Train at tumango sa ama niya. Good morning din ho. Tumikhim ito at tumingin sa kanya. Nandito ho ako para pag-usapan ang Romero's Chain of Hospitals. Lumiwanag ang mukha ng kanyang ama samantalang namilog naman ang mga mata niya. Sana pinatawag mo na lang ako, anang ama niya. Pupunta naman ako eh. Minabuti kong ako na lang ang pumunta. Wika ni Train na ikinataas ng kilay niya. I have a proposal to make. Tumingin sa kanya ang kanyang ama na parang humihingi ng permiso. Sasabihin sana niya rito nang dapat kasama siya sa business meeting nang magsalita ni Train. Kung pwede lang sana, tayong dalawa lang ang mag-usap. Wika ni Train na ikinaawang ng mga labi niya. Ang hinayupak. Hinawakan ng ama niya ang kanyang kamay at pinisil. Ibig sabihin nun ay hayaan na lang niya ang nangyayari at huwag nang umangal. Sige, hinalikan siya sa noo ng kanyang ama at humarap kay Train. Tayong dalawa ang mag-uusap. Kapag kuwan ay bumalik ang atensyon sa kanya ng ama. Pumasok ka na sa trabaho, anak. Niyakap siya nito. Ingat ka sa daan. Inirapan niya si Train nang dumako ang tingin nito sa kanya bago tuluyang lumabas ng bahay at sumakay sa Honda Civic niyang sasakyan at pinaharurot niya iyon paalis ng bahay nila patungo sa Romero's Chain of Hospitals kung saan siya ang direktor doon. Habang minamaneho niya ang sasakyan patungong hospital, may bumabagabag sa isip niya. Paano ko maitatago ang kiss mark sa leeg ko? Sumunod ang tingin ni Train sa papalayong dalaga na hindi maipinta ang mukha. Sa hindi malamang kadahilanan, gustong-gusto niyang makitang nagagalit ito. Pretty. Train could still remember Chris scent when he leaned in to suck and nip her skin to give her a hickey. Damn boy, nararamdaman naman niyang nabubuhay ang pagkalalaki niya sa naiisip. Tumikhim siya para maibalik ang isip sa kasalukuyan. Mr. Romero, pwede na ho ba tayong mag-usap? Of course. Mabilis na sinagot nito at pinapasok siya sa loob ng bahay. Iginiya siya ni Mr. Romero sa hagdanan patungong second floor habang naglalakad patungo sa kung saan siya dadalhin ni Mr. Romero. May nadaanan sila na dahilan para tumigil siya sa paglalakad. Train looked at the wall in front of him. Lihim siyang napangiti sa nakita. Displayed on the wall were Chris Romero's achievements from elementary to college. Ang daming medals, certificates, and trophies. Mayroon din itong 4 na nakasabit na diploma. Elementary, secondary, and college diplomas. Ang pang-4 nitong diploma ay sa pagtatapos nito sa kursong doktor. This amazed him. Nice, maganda na matalino pa. Masipag talaga mag-aral si Chris. Wika ni Mr. Romero na tumigil din pala sa paglalakad. Humarap siya rito. Halata nga, iminuwestran niya ang kamay sa harapan. Shall we? Tumango si Mr. Romero at iginiya siya patungo sa opisina nito. Nang makaupo sila sa opisina, napatingin si Train sa naka-framed na larawan ni Chris sa gilid ng mesa ni Mr. Romero. She was really pretty at mukhang mahal na mahal ito ng ama dahil may larawan ito sa mismong opisina nito katabi ng larawan ng ina nito. So ano ang proposal na sinasabi mo kanina? Tanong ni Mr. Romero sa kanya pagkalipas ng ilang segundong katahimikan. Umayo siya sa pagkakaupo at tumingin ng diretso sa kausap. Mr. Romero, alam ko ang usapan niyo ng daddy ko. Alam ko rin na sinabi ni mami sa'yo ang nangyari kay daddy. Kaya narito ako ngayon para i-propose na ako na lang ang mag-i-invest para makabawi ang kumpanya niyo. Mag-i-invest ka lang? Yes, hindi ako makikialam sa pagmamanage ng kumpanya niyo, he said flatly. Mag-i-invest ako ng 50 million. Bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa investment ko. Mapaklang natawa ang kausap. Nagsasayang ka lang ng pera, Mr. Roxbin. Pasensya na, malulugi rin ang kumpanya namin dahil hindi sapat ang 50 million. We need something more than money. Alam kong nalulugi na ang kumpanya namin pero hindi ako tumatanggap ng limos. Iyon ang tingin ko sa proposal mo. Alam kong ginagawa mo ito para sa ama mo pero pasensya na. Hindi ko matatanggap ang 50 million investment mo.
Pero sir, makakatulong ito sa kumpanya nyo. Pamimilit niya rito. Umiling ang kausap. Inuulit ko, Mr. Waxbin, hindi ako tumatanggap ng limos. Nginitian siya nito. Pasensya ka na pero kaya pa naman ng kumpanya namin na tumayo sa sarili nitong mga paa na wala ang limos mo. My daughter is doing everything she can to save our hospitals and she's doing good. Nagsalubong ang kilay niya. Doing good? Ayon sa datos na nakalap niya mula sa pinagkakatiwalaan niyang tao sa kanyang kumpanya, nagsara na ang 2 branch ng Romero's chain of hospitals. Hindi ba iyon alam ni Mr. Romero? Hindi ba sinabi ni Miss Romero sa ama nito? Akmang magsasalita siya at itatanong ang status ng mga hospitals nito sa probinsya nang maunahan siya nitong magsalita. Makakaalis ka na, Mr. Waxbin. Sa sinabi nito ay bigla siyang tumayo. Tulad ng ama niya, halata sa mukha ni Mr. Romero na matigas ang ulo nito, kaya hindi na niya ito pinilit. He could see his father on him. Kung ganoon, aalis na ho ako. Paalam, Mr. Romero. Lumabas siya sa opisina nito at tinahak ang parehong daan palabas. Napatigil naman siya sa paglalakad nang makita ang mga larawan ni Chris sa sala. Ipinalibot niya ang tingin para tingnan kung may tao. Nang makitang wala, ginagawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa tanang buhay niya. Fuck it, what the heck am I doing? Oh well, nang makauwi si Chris sa bahay nila, hinihintay siya ng ama niya sa sala. Halata kaagad niya na malalim ang iniisip nito at sigurado siyang ang hospital na naman yun. Hello Dad, good morning. Bati niya sa ama sabay halik sa pisngi nito. Pagod ka ba anak? Tanong nito na puno ng pag-aalala ang mukha. Kulang ka ba sa tulog? Ayos lang po ako, Daddy. Nginitian niya ang ama. Ang aga nyo naman po magising. It was just 5 in the morning. Maaga talaga akong nagising para maabutan kang gising. Alam kong matutulog ka hanggang mamayang hapon. Anito, gusto kitang kausapin tungkol sa proposal ni Mr. Train Waxbin. Huminga siya ng malalim. Oh, okay po. Umupo siya sa pang-isahang sofa. Dito na lang po tayo sa sala mag-usap. Umupo ang ama niya sa sofa na nakaharap sa kanya. Anak, mag-i-invest daw ng 50 million si Mr. Waxbin sa kumpanya natin para makaahon tayo. Tumaas ang kilay niya. Pumayag ka ba? Hindi. Mabuti naman at hindi ka pumayag, anya. Mas malaki pa sa 50 million ang kailangan natin para umangat ulit ang kumpanya natin. Kailangan natin ang mga Waxbin. Apelyedo pa lang nila, makakahatak na tayo ng maraming investors at makakakuha pa tayo ng magagandang deals pagdating sa medical equipments. Bumadha ang pag-aalala sa mukha ng ama niya. Alam ko iyang kislap ng mga mata mo anak, may binabala ka. Matamis niya nginitian ang ama. Kung ano man po ang binabala ko, para ito lahat sa kumpanya natin. Hindi ko hahayaan na malugi ang kumpanyang pinaghirapan niyong itayo. Kung ano man iyang binabalak mo, mag-ingat ka. Ipangako mo lang sa akin na hindi ka masasaktan sa gagawin mo. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. When you took over, lahat ng responsibilidad ay naatang sa balikat mo, kaya pinapaubaya ko na sa iyo ang lahat, anak. Kaya mo to. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang ama. Nakokonsensya siya dahil hindi niya masabi rito na nagsara na ang 2 hospital branch na pag-aari nila. Hindi po ako masasaktan, wika niya. Pangako. Sige, kung iyan ang sabi mo. Tumayo ang ama niya. Mag-agahan ka na at magpahinga. Iniwan siya ng ama sa sala at bumalik ito sa 2nd floor kung saan naroon ang silid nito at ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at wala sa sariling napatingin sa mga larawan niya na nakalagay sa maliit na table na nasa gilid ng sofa. Napakunot ang noon niya nang makita ang isang picture frame na blanko. Walang laman. She was pretty sure na may nakalagay na larawan dyan. Nang makitang papalapit ang katulong nilang si Aning, tinawag niya ito. Madali namang lumapit sa kanya ang binata. Ano po iyon, Ma'am Chris? Tanong nito. Kinuha mo ba ang larawan ko riyan? Tanong niya sabay turo sa picture frame na walang laman. Kumunot ang noo ng katulong nila. Naku ma'am, hindi ho. Kahapon pong umaga noong naglinis ako rito sa sala, may laman pa yan. Napabuntong hininga siya. Anong nangyari kung ganoon? Bakit nawala ang picture ko? Saan napunta yun? Nagkibit balikat si Aning. Hindi ko po alam ma'am. Napailing-iling siya. Hala sige, bumalik ka na sa ginagawa mo. Opo ma'am. Anito at iniwan siya sa sala.
Pinulot niya ang walang laman na picture frame at dinala iyon sa silid niya. Saan naman kaya namasyal ang larawan niyang iyon? Tinatanong ni Train ang sarili kung bakit mga kaibigan niya ang mga ugaling pang-mental na kainuman niya ngayon. Nasa minibar sila ngayon sa cruise ship na pag-aari ni Kali Sodalga. Sa susunod na linggo pa ang alis noon para libutin ang Asya, kaya solo nila ang cruise ship sa pagkakataong iyon. Pare, sa tingin ko malapit nang sapian itong si Vergara ng virus na kumapit kay Tyrone. Nakangising sabi ni Lander. Alam mo bang sabi niya sa akin kahapon na magsisitil daw na raw siya? Natatawang binalingan nito si Johannes na umiinom ng beer sa bote. Pare, umamin ka. Alien ka ano? Pinukol ito ng masamang tingin ni Johannes. Ikaw, Lander, kapag ikaw ang pinana ni Cupido, siguradong mababaliw ka. Umikot lang ang mga mata ni Lander. Yeah, right. Bago ako mapana ni Cupido, ikaw muna. Hindi ka pa nga ba napapana? Makahulog ang tanong ni Kali kay Lander. Hindi pa ba pare? Pinukol lang ito ng masamang tingin ni Lander. Tigilan mo ako, Kali. Baka maibato ko itong beer sa mukha mo. Natawa si Kali na hindi alintana ang pagdidilim ng mukha ni Lander. Chill, Lander. Wala naman akong sinasabi. Bago pa makapagsalita ang isa sa kanila, may pumasok na magandang babae sa cruise ship at lumapit sa kanila sa minibar. Hello everybody. Bati ng babae at tinanggal ang suot na sunglasses kapag kuwan ay nakatinging tumingin kay Kali. Hello dear stepbrother. Inilahad nito ang palad kay Kali. Give it to me. May kinuhang susi si Kali sa bulsa nito at inilagay sa palad ng babae. Vienna, I'm telling you, huwag mong babaguhin ang pintura ng bahay ko. I can still remember what you did to my penthouse. Pinapahiram ko lang iyon sa'yo kasi kailangan mo ng malaking space para sa fashion line na ginagawa mo. After that, lalayas ka na sa bahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Maarting umikot ang mga mata ng babae. Dear stepbrother, hindi ko kasalanan kung napinturahan ko ng kulay pink ang penthouse mo noon. Ang boring kasi ng kulay eh. Kasing boring mo. Lumapit si Vienna kay Lander na tumutungga ng alak na kaagad din namang natigilan nang mapansin itong lumapit ang babae rito. What do you fucking want, Vienna? Matigas ang boses na tanong ni Lander sa babae na hindi man lang tinitingnan ito. Bumungis-ngis ang babae. Oh my, Lander, aren't you excited? Magiging kapitbahay mo na ako. Bigla nitong hinalikan si Lander sa pisngi at tatawa-tawang naglakad palayo. Sa halip na magkomento, inubos ni Lander ang beer na iniinom at tumayo. May pupuntahan lang ako. Nang makalabas ito sa minibar, narinig nilang tinawag nito ang pangalang Vienna. Mahinang natawa si Kali. Lander is in a huge trouble. Tumango siya bilang pagsang-ayon. He saw the desire in Lander's eyes when Vienna kissed Lander. Inubos niya ang natitirang beer at tumayo. Gabi na guys, mauuna na ako sa inyo. Sabay na itinaas ni Vergara at Kali ang hawak na beer. Ingat pare, sabi ni Johannes. Si Kali naman ay tinanguan lang siya. Nang makalabas sa cruise ship, pinaharurot niya ang kadalak patungo sa penthouse niya. Nang makarating doon, natigilan siya ng paglabas niya sa sinakyang elevator ay nakita niya si Chris Romero na nakahilig sa pintuan ng penthouse niya. Chris was wearing a midnight sexy dress that showed her very small waistline and shoulders. Napakaikli ng damit na suot nito at nararamdaman niyang naglalaway ang bagang niya sa mahaba at mapuputi nitong hita. Anong ginagawa mo rito? Sa wakas ay nakaya na niyang magsalita at tanungin ito. Namumungay ang matang nginitian siya nito. I have a proposal for you. Kitang-kita ni Chris ang pagbadha ng gulat sa mukha ni Train dahil sa sinabi niya. Pero wala siyang pakialam doon dahil siguro iyon sa espiritu ng alak na ngayon ay namamahay sa katawan niya. Namumungay ang mata niya dahil medyo may karamihan din ang tequila na nainom niya. Dumaan muna siya sa isang bar bago nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito sa penthouse ng binata. Kailangan niya ng lakas ng loob sa balak gawin, kaya naman uminom siya ng alak dahil doon niya makukuha ang lakas ng loob na kailangan. Chris didn't consult her best friend before doing this. Alam naman kasi niya kung anong sasabihin nito at alam niyang tututol ito sa plano niya at hindi niya hahayaang may pumigil sa kanya para maisakatuparan ang plano niya. Chris knew how her parents worked hard to build the Romero's chains of hospitals at ngayong siya na ang namamahala sa business nila. Gagawin din niya ang lahat para mapalago iyong muli.
Hindi niya hahayaang siya ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya ng pamilya niya. Lumapit sa kanya si Train at pinakatitigan ang mukha niya. Pretty. Tuluyan nitong binuksan ang pinto ng penthouse at hinila siya papasok. Pagkatapos nitong isara ang pinto, hinila na naman siya nito patungo sa kusina kung saan may binasa itong cloth at pinahid iyon sa mukha niya. Nakakunot ang noon niya at naguguluhan habang pinupunasan nito ang mukha niya. Oo nang at medyo tinamaan siya sa alak na ininom pero hindi pa naman siya ganoon kalasing para hindi malaman ang nangyayari sa paligid niya. The washcloth removed her makeup and lipstick. Nang matapos si Train sa ginagawang pagtanggal sa makeup niya, mataman siya nitong tinitigan. There, anito at matiim siyang tinitigan. Mas maganda ka kapag walang makeup. And next time, please don't wear a sexy dress. I don't like it. Tita Car Classivier in anything you wear. Hindi niya naintindihan ang huling sinabi nito. Anong sinabi mo? It's Russian. Inilapag nito ang washcloth sa lababo at ibinalik ang atensyon sa kanya. Now, anong proposal ang sinasabi mo? If this is about marrying you again, forget it. Nasaktan ang ego niya bilang isang babae sa sinabi nito pero hindi niya pinahalata. I need your surname, Woxbin. Iyon ang kailangan ng kumpanya namin, hindi ang 50 million mo. Malalim itong huminga. I can't give you my surname, Chris Romero. Para maibigay ko yun, kailangan nating magpakasal. 50 million lang ang kaya kong ibigay sa'yo, hindi ang apelyido ko. Nagbaba siya ng tingin. Hindi ko naman sinasabing ibigay mo sa akin ang apelyido mo. I'm not proposing you to marry me. I'm just saying that I need your surname. Enlighten me then, Lyubov Maya. Hindi niya pinansin ang huling sinabi nito na hindi niya naintindihan. Gusto kong makialam ka sa pamamahala sa kumpanya namin kahit pansamantala lang. Your surname alone can attract thousands of investors. Kapag nalaman nila na kasama ka sa namamahala sa Romero's chain of hospitals, siguradong makikilalang muli ang kumpanya namin at lalago. In short, gagamitin mo ako. Inilagay nito ang hintuturo sa baba niya at iniangat ang mukha niya para magtama ang mga mata nila. What could I possibly gain kapag ginawa ko ang gusto mo? Nothing much, actually. Alam kong hindi mo na pag-aaksayahan ng panahon kung ano man ang kikitain mo sa kumpanya namin. But, nag-aalinlangan siyang sabihin pero naglakas loob siya. You can have me in return for your aid. I will warm your bed and do everything you desire. Nawala ang emosyon sa mga mata nito kapag Juan ay kumunot ang noo nito at inamoy ang hininga niya. Nakainom ka ba? Mabilis siyang umiling para ikaila ang sinabi nito. Hindi. Naaamoy ko ang hininga mo. Umiling ulit siya. Wala yun. Ilang shot lang naman ng tequila yun. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Pampalakas lang ng loob para masabi ko sa iyo ang proposal ko. Tumingin siya sa mga mata nito na matiim na nakatingin sa kanya. Payag ka ba? Kung iyon lang naman, makakahanap ako ng babae na magpapainit sa gabi ko. Hindi ko na kailangan ipahiram pa sa kanila ang pangalan ko. Alam ko yun. Desperada na siya. I know you can bed a woman with just your smile. But unlike those women, I know where I stand. I offer a no-string-attached relationship. Hindi ako magiging demanding o clingy na tulad ng magiging babae mo. Hindi ako magsiselos tulad ng magiging babae mo. At hindi rin ako magkakagusto sa'yo. At higit sa lahat, hindi naman ako pahuhuli kung kagandahan din lang naman ang pag-uusapan. Hindi kita pakikialaman basta ipahiram mo lang sa akin ang apelyido mo. At kapag kinailangan mo ako sa kahit na ano, gagawin ko ang pinag-uutos mo. Sexually related man yun o hindi. I'm doing this because I am desperate to save my family's company. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang pinaghirapan ng pamilya ko. Puno ng pagmamalaki na sinalubong niya ang tingin ni Train. I am the heiress of Romero's chains of hospitals. It is my responsibility to continue the legacy of my grandparents. May kislap ng paghanga sa mga mata ng binata, pero agad din naman iyon nawala na parang guni-guni lang niya ang nakita. Pumayag ka na. May halong pagmamakaawa ang boses niya. Kung kailangan niyang magmakaawa, gagawin niya. Please, Train, I need you. Raw passion and desire flashed in his eyes as he raked a hot stare over her body. Nararamdaman na niya ang pagtatagumpay ng mga plano niya. Malapit na itong pumayag. Kaunting push na lang. Train,
Take it off. Putol nito sa sasabihin niya. Ha? Gusto mo ng tulong ko, di ba? He smiled. She melted inside. Ano ba ang mayroon sa ngiti nito at parang nanghihina ang tuhod niya. Maghubad ka na. Siguraduhin mo lang na kaaya-aya ang makikita ko. This is it, Chris. Time to do what you came here for. Nanginginig ang kamay na tinanggal niya ang pagkaka-zipper ng damit. Her hands were trembling at napansin yun ni Train. You're not ready for this, are you? Tanong nito habang nanunuri ang mga mata. Lumunok siya. I'm ready. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at handa na siyang hubarin ang damit niya nang pigilan siya ni Train. Stop. Iminulat niya ang mga mata saka tumingin sa mga mata ni Train. Bakit? Gusto mo ba talaga ang ginagawa mo? Tanong nito. Pinag-isipan mo bang mabuti ang plano mong ito? Because honestly speaking, Miss Romero, you are giving me a hard-on. Lalaki ako. Maganda ka. Sexy. Ang tanong, handa ka ba talaga na pangatawanan ang proposal mo? Ni pagtanggal nga ng damit mo, nanginginig ang kamay mo. Something broke inside of her from what he said. It must have been her braveness crumbling down. She just realized now how stupid she was for doing this. Pero hindi siya aatras. Kailangan niya itong gawin. Naramdaman niya ang panunubig ng kanyang mga mata nang tuluyan niyang mahubad ang damit na suot. Pero sa halip na tumingin ito sa masisilang parte ng katawan niya, inisang hakbang nito ang pagitan nila at tinuyo ang luha na nahulog sa mga mata niya. Shh! Lyubov, Maya! Don't cry. The tears don't suit your eyes. Ilang dangkal na lang ang layo ng mga labi nito sa labi niya. Magdamit ka na. Hindi ko kayang makipagtalik sa babaeng alam kong napipilitan lang at umiiyak. No, I need him. I need his help. I need his surname. Akmang tatalikuran siya nito nang sapuin niya ang mukha nito at inilapat ang labi sa mga labi nito. Parang tumigil ang pag-inog ng mundo niya nang maglapat ang mga labi nila. His lips were soft and tasted like beer. The taste of his lips intoxicated her. At first, Train's lips didn't move, but slowly, like a slow motion in movies, ginagad nito ang paggalaw ng mga labi niya hanggang sa mapusok na tinugo nito ang halik niya. Train pressed her back on the sink. His hands traveled down to her naked body. Para itong hinihingal habang magkahulagpong ang mga labi nila at mapusok na naghahalikan. Oh, Chris, anito nang pansamantalang pakawala ni Train ang mga labi niya. Naramdaman niya ang init ng katawan na kanina pa ginigising ng espiritu ng alak na nainom niya. Gustong-gusto niya ang uri ng pagkakasabi nito sa pangalan niya. Napapikit siya ng mariin nang dumako ang isang kamay nito sa dibdib niya na natatakpan pa ng kulay krema na bra. Ang isa naman nitong kamay ay dumako sa waistband ng panty niya. Pero sa halip na tanggalin ang natitirang saplot sa katawan niya, ay pinangko siya nito at dinala sa sala. Umupo ito sa mahabang sofa at siya naman ay nakaharap dito habang nakaupo sa kandungan nito. She was straddling him. Matiim itong tumingin sa mga mata niya. You can still change your mind. Pwede kang umalis sa penthouse ko at magpapanggap ako na parang walang nangyari. Hinaplos nito ang pisngi niya. I'm warning you, Chris Romero. Kapag nag-umpisa na ako, hindi ako titigil kahit pa ipagtulakan mo ako. So yeah, go, leave. Chris knew that Train was giving her a chance to change her mind. Pero buo na ang isip niya. Hindi siya aatras, hindi siya lalayo, hindi siya magpapanggap na parang walang nangyari. Kailangan niya ang tulong nito. Ang ito lang ang tanging paraang naiisip niya para makuha yun. She needed him, financially and sexually. Dahil kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sarili niya na ginagawa niya ito para sa kumpanya ng pamilya niya, may kakaibang damdamin siyang nararamdaman sa kaibuturan niya. And that feeling spread like a venom through every fiber of her being and started to consume her. Hindi niya alam kung epekto yon ng alak na nainom niya. Basta alam niya, hindi siya napipilitan sa ginagawa. Hindi na magbabago ang isip ko. Anya sa mahinang boses. Buo na ang pasya ko. Please continue. Are you sure? Paninigurado nito. Tumango siya. Oo. Okay then. Train smiled like he just won a lottery. Proposal accepted, Chris Romero. Pagkasabi niyon ay siniil nito ng halik ang mga labi niya at mabilis na tinanggal ang pagkakahok ng bra niya at tinapon iyon sa sahig. Pagkatapos ay sinapo ng kamay nito ang mayayaman niyang dibdib na ngayon ay wala ng saplot.
Oh, Train. Ungol niya nang pisilin nito ang nipples niya. God, my name sounds sexy when you say it, Train said huskily. Napaliyad siya nang ipasok nito ang nipple niya sa mainit nitong bibig at nilaro iyon gamit ang dila nito. Oh, napasabunot siya sa buhok nito at mas lalo pang ipinagduldulan dito ang mayayaman niyang dibdib. Oh, Train. Malakas siyang napadaing nang maramdamang dumadaos-dos ang palad nito patungo sa tiyan niya hanggang sa makarating sa gitna ng hita niya. Train, oh. Malakas siyang napaungol nang maramdaman niyang ipinasok nito sa loob ng panty niya ang kamay nito at ibinuka ang mga labi ng pagkababae niya. His fingers circled her clit. She gasped at his touch and let out a loud moan. Malakas siyang napadaing nang maramdaman niyang pabilis ng pabilis ang paghagod nito sa hiyas niya na basang-basa na. Walang tigil ang mga malalakas na ungol na lumalabas sa bibig niya. Parang may sasabog sa kaibuturan niya sa ginagawa ni Train sa pagkababae niya. While Train walked on her clit, he liked her nipples. The pleasure was too much to bear. Oh, nakapikit siya habang sarap na sarap sa ginagawa ni Train. Train, ungol niya sa pangalan ng binata. Pinakawala ni Train ang mayayaman niyang dibdib at ang leeg naman niya ang binigyang atensyon. He licked, nipped, and sucked her neck. All the sensation was adding up to building her orgasm. Malapit na, Train. I'm coming. Shit. Napamura siya nang maramdaman ang dulo ng daliri ni Train na nasa lagusan niya. He was teasing her mound. Alam nitong nagugustuhan niya ang ginagawa nito dahil panay ang ungol niya. Ipasok mo na, please. Wala na ni munting inhibisyon sa katawan niya. Tinangay na iyon ng alak na ininom niya. Wala sa sariling ibinaon niya ang daliri nito sa loob niya at malakas siyang napaungol sa sobrang sarap na hatid niyon. Train, sige pa, ibaon mo, please. Hindi na niya kaya. She wanted his finger to feel her. Again and again and again. Napasigaw siya sa sobrang sarap. Train's lips traveled down to her ear. She couldn't stop from tilting her head to the side and then she licked Train's earlobe. Mahigpit na napakapit sa bewang niya si Train at mas bumilis din ang paglalaro nito sa hiyas niya. Mas ginanahan pa si Chris nang malakas na napadaing si Train nang paglandasin niya ang dila nito sa tenga nito. She was turning him on. Yeah, God, you're making me so horny. Tulad ng mga nababasa niya sa pocketbooks, pinagapang niya ang palad mula sa dibdib nito pababa sa matitigas nitong abs. Oh, she wanted to lick his abs. Good God. Tumigil sa paghalik sa leeg niya si Train at sumandal sa likuran ng sofa pero ang dalawang kamay nito ay abala sa pagpapaligaya sa kanya. While leaning on the back of the sofa, Train looked deep into her eyes. Parang may kung anong nakita ito roon na nagpangiti sa lalaki. Hindi niya pinansin ang pagngiti nito at binuksan niya ang botones ng pantalon na suot nito. Ibinababa niya ang zipper at nalalamig ang kamay na hinawakan niya ang nag-uumigting nitong pagkalalaki. Epekto man ito ng alak o hindi. Gustong-gusto niya ang nangyayari sa kanila sa mga sandaling iyon. Inilalabas ng alak na nainom niya ang wild side niya na sa tanang buhay niya ay hindi pa lumalabas. Train shaft was big, long, hard and erect. Napalunok siya nang maramdamang nanunuyo ang lalamunan niya. Nakatitig siya sa pagkalalaki nito. It was her first time seeing a manhood. And damn boy, it was big. Chris was dragged back from her reverie when she heard a ripping sound. Bumaba ang tingin niya sa kanyang panty, kung saan nanggaling ang tunog at napaawang ang labi niya nang makitang nasa kamay na ni Train ang kulay krema niyang panty at punit na iyon. Now, she sat naked in front of Train's lustful gaze. Train, namumula ang labi na wika niya habang hawak-hawak ang pagkalalaki nito sa kamay niya at marahang itinataas baba ang kamay niya. Puno ng pagnanasa ang mga mata ng binata. Chris, Yobov Maya. Hinawakan siya nito sa bewang niya at inilapit ang labi nito sa labi niya. Guide me inside you, Yobov Maya. At yun nga ang ginawa niya. Itinutok niya ang kahabaan nito sa pagkababae niya at mas mabilis pa sa kidlat na ibinaon iyon sa loob niya dahilan para mapasigaw siya sa sakit na lumokob sa buong pagkatao niya. Naramdaman niyang nanigas sa kinauupuan nito si Train. Bumadha ang gulat sa mukha nito nang makita ang sakit na bumalatay sa mukha niya. Yumakap siya kay Train para doon kumuha ng lakas para malabanan ang sakit na nararamdaman pero hindi niya napigilang napahikbi sa sobrang sakit na lumulukob sa kaibuturan niya. You're a virgin. Magkahalong pagkabigla at gulat ang boses ni Train. Why the heck didn't you tell me?
Kumawala siya sa pagkakayakap dito. Napakislot siya nang makaramdam ng sakit nang gumalaw siya. Bakit ka galit? Tanong niya na makatingin sa mga mata ni Train na halata ang iritasyon. Bakit ako hindi magagalit? You could have told me that you are a fucking virgin. So you could have declined me? Nagtagis ang bagang nito. I should have. I won't let you. Matigas ang boses na sabi niya. Gumalaw ang panga nito, tanda ng galit na nararamdaman. As if I have the strength to decline. Ngayon pa na nasa loob mo na ako. Pagkasabi niyon ay sinakop nito ng halik ang mga labi niya, saka inumpisahang gumalaw sa loob niya. Dinala ni Train si Chris sa silid niya para doon ipagpatuloy ang ginagawa. Nasa tamang huwisyo naman ang isip niya, pero bakit pumayag siya sa gusto nito? Alam niyang nakainom ito at medyo lasing kaya dapat siya ang umiwas pero hindi niya magawa. Maybe because her lips tasted like heaven. Train couldn't resist those sweet innocent lips who kissed him out of desperation. Nang ihiga niya ang dalaga sa kama, nakikita niya ang kirot na bumabalatay sa mukha nito. Nasa loob pa rin siya ng dalaga at alam niyang nasasaktan ito pero hindi niya hinugot ang pagkalalaki niya sa loob nito. Pinanatili niya iyon sa loob nito para masanay sa laki at haba niya. It felt so good to be inside her. Kung alam lang niya na ganito kasarap na maangkin ang dalaga. Baka noon pa niya ito inangkin. When he found out that Chris was a virgin, he was dumbfounded. He never thought that Chris would be pure and innocent. Napakaganda nito para hindi magkaroon ng boyfriend. Sa panahon ngayon, mabibilang na lang yata ang mga inosente. Move, Train. Anang Chris na mamasa-masa pa rin ang mata. Nakikita niyang nasasaktan pa rin ito. Ayaw niyang gumalaw dahil ayaw niyang dumagdag pa sa sakit na nararanasan nito. He wanted her to feel pleasure, not pain. Later, anya na hinihintay na mawala ang sakit na nararamdaman nito. Baka masaktan ka. Nag-iwas ito ng tingin. Ayos lang, gumalaw ka na, please. Baka magbago pa ang isip mo at hindi ka pumayag sa proposal ko. Nakaramdam siya ng iritasyon. Iyon pa rin pala ang iniisip nito. Dapat itatak niya sa isip na kaya na angkin niya si Chris Romero ay dahil sa kagustuhan nitong maisalba ang kumpanya nito. Humahanga siya sa dedikasyon nito at gago siya para samantalahin ang pangangailangan nito. No, hindi siya masama. Tinanggihan niya ito. He declined her when he saw her eyes watered. But she kissed him and the steel defenses he built around himself melted. Hindi na niya nakontrol ang sarili nang maglapat ang mga labi nila. Napakasarap ng labi ni Chris. Napakasarap niyong halikan. Her lips were made of heaven. It tasted so good, so sweet, so addicting. Dumukwang siya palapit sa dalaga at hinalikan ang mga labi nito na nakaawang. Napapikit siya sa masarap na sensasyong hatid niyon sa kanya. Nararamdaman niyang nag-umigting ang pagkalalaki niya sa loob nito. Gusto niyon maglabas-pasok sa pagkababae nito pero ayaw niya baka nasasaktan pa rin ito. He wanted to be gentle. For the first time in his sex life, he wanted to fuck someone gently. Naramdaman niyang napayakap sa kanya si Chris at mas lalong pinalalim pa ang halik na sinimulan niya. Isang impit na ungol ang kumawala sa mga labi ng dalaga nang bumaba ang labi niya sa leeg nito at hinahalik-halikan. Nang dumako ang mga labi niya sa mayayaman nitong dibdib, he put her pink beads in his watering mouth. Habang nilalaro niya ang mayayaman nitong dibdib, ay dahan-dahan siyang umulos. Napangiti siya dahil sa halip na mapaigik sa sakit, napaungol ito sa sarap. Sa una ay dahan-dahan lang ang paggalaw niya sa loob nito. Mas nadadagdagan ang pagnanasang nararamdaman nang marinig niya ang sunod-sunod nitong ungol habang mabilis niyang binabayo ang pagkababae nito. Oh, Train, ungol ni Chris habang pabilis na ng pabilis ang bawat ulos niya. Napakapit ito sa balikat niya at sinalubong ang bawat pag-ulos niya. Bumalik ang labi niya sa mga labi nito. Wala pa ring patid ang pag-ulos niya sa loob nito. Napapikit siya nang maramdamang nagko-contract ang muscles nito sa loob at napakasarap niyon. Chris was so tight. It felt so fucking good. Pinakawalan niya ang labi nito at pinakatitigan ang mukha ng dalaga na nakapikit sa sobrang sarap. He pushed himself up using both of his hands and thrust in and out inside Chris. Train, panay ang ungol ng dalaga habang pabiling-biling ang ulo. Ang sarap. Sige pa. Harder, Train.
Bawat ungol at halinghing ni Chris ay dumadagdag sa nararamdaman niyang pagnanasa. He could feel his orgasm building inside him. Train pushed himself up and settled between Chris' legs. Itinaas niya ang dalawang binti nito at ipinatong ang mga iyon sa balikat niya at isinagad ang pagkalalaki niya sa loob nito. Ah! Malakas na ungol si Chris. Napasabunot ito sa sariling buhok habang panay ang malakas na pagbayon niya sa pagkababae nito. Alam niyang wala na ang sakit na dulot ng pagkapunit ng pagkababae nito. Train could see pleasure in her face as he pumped in and out inside of her. Train tightened his grip on her legs and then he pumped in and out in lightning speed. Sagad na sagad ang pagkalalaki niya sa bawat pagbayo sa pagkababae nito. Ah! Ah! Para itong nahihibang sa sarap. More, Train. Sige pa. Napuno ng malalakas na ungol at sigaw ni Chris ang buong silid niya. Hinalikan niya ang binti nito at nilaro niya ang hiyas nito habang mabilis at malakas na binabayo ng pagkalalaki nito. God, Chris, you're so delectable. Puno ng pagnanasa na anya. After this, I'm going to fuck you again. Yes, hinihingal na sabi nito. Again and again, you bove Maya. Mas ibinuka pa niya ang hita nito at mabilis na inilabas-pasok ang matigas niyang pagkalalaki sa pagkababae nito. I will fuck you again and again. Yes, Train. Habol nito ang hininga. Napahawak si Chris sa kamay niya at hinila siya nito pahiga sa katawan nito. Trains drag her lips to Chris. Hinawakan siya nito sa leeg at mapusok na siniil ng halik ang mga labi niya habang pinapalibot ang paa nito sa bewang niya at mas isinagad pa nito ang kahabaan niya na nasa loob nito. Ibaon mo pa, Train. Hinihingal nitong sabi. Please, sagarin mo. Hinalikan niya ito sa gilid ng mga labi. Baka masaktan ka. Hindi ka makakalakad bukas. Nag-aalalang paalala niya rito. Hindi niya alam kung bakit nag-aalala siya para sa dalaga. Wala akong pakialam, sabi nito at tumitig sa mga mata niya. Train smiled inwardly and did what she requested. Isinagad niya at mas lalo pang ibinaon ang mahaba at matigas niyang pagkalalaki sa loob nito. Ah, ang sarap niyan, ungol ni Chris. Sige pa. Bumaon ang kuko nito sa likod niya. I'm coming, Train. Malapit na akong labasan. Mas lalong bumaon ang kuko nito sa likod niya. Ah, sige pa. Haya na ako. All his thoughts flew away. Ang nasa isip lang niya ay kung paano paliligayahin ang babaeng panay ang ungol sa pangalan niya sa bawat pag-ulos ng kahabaan niya sa loob ng mainit nitong pagkababae na bumabaliw sa kanya sa mga sandaling iyon. Palakas ng palakas ang ungol ni Chris. Nararamdaman niyang malapit na itong labasan. Chris, he moaned. God, you feel so good. Mas ibinaon pa niya ang pagkalalaki at mas binilisan ang pagbayo. Sobrang sensasyon ang bumabalot sa buong pagkatao niya. Ang nasa isip lang niya ay paligayahin ang dalaga na sinisigaw ang pangalan niya at para maabot ang sukdulan ng pag-iisa ng katawan nila. The feeling of being inside Chris was unexplainable. Train, napayakap ito sa leeg niya. Please, bilisan mo pa. Malapit na ako. He thrust in deep and long inside her. As he pumped in and out, Chris screamed in pleasure as she orgasmed. Habol ang hininga na umungol ito. Lupaypay ang kamay nito at nakapikit ang mga mata. Siya naman ay panay pa rin ang pagbayo sa pagkababae nito at hindi nagtagal, naramdaman niyang malapit na siyang sumabog. He squirted his white hot semen inside of her. Hindi niya hinugot ang pagkalalaki hanggang sa kusa na lang iyong nahugot. Humihingal na tumabi siya ng higa sa dalaga na nakapikit ang mga mata. Habol pa rin ito ang hininga. Binalingan niya ang katabing dalaga. Are you okay, Lyubov Maya? Habol ang hiningang tanong niya. Did I hurt you? Tumingin ito sa kanya sa kaumiling. Masakit, pero alam ko namang worth it ang sakit na naramdaman ko. Kapalit ng sakit na iyon ang pagpapahiram mo sa akin ng apelyido mo. Parang nawalan siya ng gana sa sinabi nito. Matulog na tayo. Mag-uusap pa tayo bukas tungkol sa proposal mo. Kung gagamitin mo ang apelyido ko, dapat maayos ang paggagamitan mo nun. Natigilan siya sa pagsasalita nang marinig ang mahinang paghilik nito. Natigilan siya. Akala ko ba lalaki ang nakakatulog pagkatapos ng mainit na pagtatalik? Oh well, he closed his eyes and sleep. Nagising si Chris dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya. Bigla siyang mapabalikwas ng bango nang maalala niya ang nangyari sa nagdaang gabi. She felt the soreness down there.
Masakit ang pagkababae niya dahil 3 beses siyang inangkin ni Train. Hindi biro ang sinabi ng iba na masakit talaga kapag una. Bumangon siya at napapaigik kapag nasasagi ang bahaging iyon ng pagkababae niya. Dahan-dahan ang paglalakad na ginawa niya patungo sa banyo. Pagkatapos niyang maghilamos at magmumog, hinanap niya si Train. Pero bago siya lumabas ng silid, ginamit niya ang kumot at pinulupot iyon sa hubad niyang katawan. Natagpuan niya ang binata sa kusina ng penthouse nito at nagluluto. Napakabango ng aroma ng niluluto nitong omelette at fried rice. Nang mapansin nitong nakatayo siya sa pintuan ng kusina, humarap ito sa kanya at ngumiti. Parang nalaglag ang puso niya sa ngiti na ibinigay nito sa kanya. It was a heart-thundering kind of smile. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa ngiting yun. "Good morning," wika ni Train at tumalikod ulit sa kanya. "Upo ka." Walang ingay na umupo siya sa silya na nasa harap ng lamesa at walang imik na tumingin sa binata na nagluluto pa rin. "Cut that your tongue," anang baritonong boses ni Train na ikinaigtad niya. "Ang tahimik mo naman yata." Tumikhim siya bago nagsalita. "Iniisip ko lang kung ano na ang mangyayari ngayon." Tinapos ni Train ang pagluluto at humarap sa kanya. "What will happen now? You have it all planned out, right?" Naglakad ito palapit sa kanya at umupo sa silya na kaharap niya. "What happened last night was sex for convenience. Nakipagtalik ako sa iyo kagabi para mahiram ang pangalan mo, hindi ba?" Napakagatlabi siya. "Kung ano man ang nangyari kagabi, nangyari yon dahil sa kagustuhan kong maisalba ang kumpanya namin." Nawala ng kislap ang mga mata nito. "Oh yeah, pasensya na. Nakalimutan kong yun pala ang rason mo." Napakunot ang noo niya. "Bakit mo naman nakalimutan? We talked about it before we had sex. At saka imposibleng makalimutan ang mga impormasyong tulad nun." "Makakalimutin ako," anito at tumayo. Kapag kuwan ay inilagay sa lamesa ang niluto nitong pagkain. "Kumain ka na, pagkatapos ay umuwi ka sa inyo. Bukas na lang tayo mag-usap. May kailangan lang akong asikasuhin ngayon." Pagkasabi nun ay iniwan siya nito sa kusina. Napatingin siya sa nilabasan nitong pinto. Saan napunta ang lalaki na nakaniig niya kagabi? Train had turned cold and unfeeling, but he smiled at her earlier. A part of argued. Teka, may nasabi ba siyang mali? That passionate man who made love with her last night was the reason why her heart was beating insanely fast. Anong nangyari sa lalaking yun? May mood swing? Nawala na siya ng ganang kumain kaya bumalik siya sa silid. Naabutan niya si Trey na inaayos ang necktie ng suit na suot nito. Nang mapansin nitong nasa loob siya ng silid, may itinuro ito sa kama. "Hayan ang damit mo," anito at humarap sa kanya. "Makakaalis ka na." Malamig ang boses nito. "Makakaasa ka na ipapahiram ko sa iyo ang apelyido ko, but I will not be working with you. I will send an employee of mine, a very trusted one, to do what I'm supposed to do. At yung kapalit para sa paggamit mo sa apelyido ko, hahayaan ko muna. Focus on your company. Make it grow again. At kapag nasa mood na ako na pagbayarin ka, tatawagan kita." Naglakad ito palabas ng silid, pero bago ito nakalabas, nagsalita ito. "Lock the door when you leave." Pagkasabi niyon ay tuluyan na itong lumabas. Nanghihinang napaupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa pintuan na nilabasan nito. This was what she wanted, right? His surname, his help. Binayaran na niya ang kapalit niyon kagabi at pansamantalang mawawala si Train sa buhay niya. Tulad ng sinabi nito, hindi ito magpapakita sa kanya, kundi ang isa sa mga tauhan lang nito ang magpapakita bilang kahalili nito. That would work out well. Pero bakit nakakaramdam siya ng disappointment? Marahas niyang ipinilig ang ulo at mabilis na nagdamit. Pagkatapos ay umalis sa penthouse nito. Wala siyang panahon para isipin ang mga walang kwentang bagay na iyon. She had patients to care of and a company to manage. Doon dapat ang atensyon niya. Hindi na kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. "Boss, kumusta?" Bogart Cruz, or simply Boogie, said in so much enthusiasm. Ito ang pinagkakatiwalaan niyang tao na namamahala sa Wuxbin Technologies na itinayo niya rito sa Pilipinas. Boogie was twice his age and a very chubby man. "Okay lang ako, Boogie," sagot niya at umupo sa swivel chair. "Kumusta naman ang kumpanya?" "Okay naman, boss."
Umupo ito sa visitor's chair. Nagkaroon na tayo ng 2 branches, sa Cebu at sa Davao. At under construction na ang branch natin sa Hong Kong, Singapore at Dubai. That's good. Napatango-tango siya. Very good. Huminga siya ng malalim. Anyway, I will be here for a week maybe. And then, I'll fly back to Russia. Nasa hospital pa rin ang ama ko. And I want to ask you a favor. A very big one. Tumango naman kaagad si Boogie. Ano yun, boss? Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa inyo. Kung hindi dahil sa kabutihan nyo, baka nasa kalsada na kami ngayon ng pamilya ko. Utang na loob ko sa inyo kung bakit narito po ako ngayon sa kinalalagyan ko. Sobrang salamat sa pagtitiwala. Natatawa na naiiling siya. Hindi ba sinabi ko na noon na wala kang utang na loob sa akin? Tama na yan. It's all in the past. At kung ano man ang nagawa ko sa iyo noon, sobra-sobra na ang naibalik mo sa akin. Isa na sa sobra-sobra ang loyalty mo. Ngumiti ito. Salamat po, boss. Anyway, ano yung pabor na hihingin nyo sa akin? Oh, that. Umayo siya ng upo. I want you to make an advertisement. Ipalathala mo iyon sa lahat ng business magazines o sa kahit na anong dyaryo na may business column. Ano ho ang ilalagay ko sa ad, boss? Woxbin is taking over half of Romero's chains of hospitals. I want it big and bold. Gusto kong mabasa iyon ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Boogie sa sinabi niya. Hindi ba palugiin na ang kumpanyang yun? Yeah, at tutulungan ko silang makabawi. Tumingin siya sa kausap. Boogie, kailangan nila. No, kailangan niya ang tulong ko. At tutulungan ko siya. Ikaw na ang bahala sa lahat. Kapag may nagtanong, lahat gawin mo para lumabas na isa na ako sa namamahala o may-ari ng Romero's chain of hospitals. Hindi ba ikaw ang isa sa may-ari? Bakit palalabasin ko pa kung isa ka naman sa may-ari? It's complicated, Boogie. Basta gawin mo na lang ang pinapagawa ko. Yes, boss. Tumayo ito. Sisimulan ko ang pinag-uutos nyo. Thanks. No problem, boss. Anito at pabiro pang sumaludo. Ako ang bahala sa lahat. Lalagong muli ang Romero's chain of hospitals. Apelyedo nyo palang makakahatak na iyo ng sandamakmak na investors. Napangiti siya. Pareho itong mag-isip ni Chris. Speaking of which, by the way, you'll be working with Chris Romero. The heiress? Yes, I know her. She's a beauty. Nakaramdam siya ng iritasyon. Yeah, well, I have another job for you. Another one? Yes. Tumalim ang mga mata niya. Habang nagtatrabaho ka kasama siya, gusto kong espiyahan mo rin siya. Alamin mo kung may lalaking umaaligid sa kanya o kung may manliligaw ba o kasintahan siya. Nanunuksong ngumiti si Boogie sa kanya. Wow, boss, may gusto ka kay... No, wala akong gusto sa kanya. Mabilis na tanggi niya. May usapan lang kami. Okay, boss. May nanunuksong ngiti pa rin iyon sa mga labi habang naglalakad palabas ng opisina niya. Nang makalabas na si Boogie sa opisina niya, tinawagan niya si Dark Montero. Ito ang may-ari ng State Trend Magazine. Kilala ang magazine na iyon sa Amerika at Asya at kailangan niya ang serbisyo nito. Hello, Dark Montero speaking. Napangiti siya. Train Woxbin, bad. Well, hello there, Woxbin. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? The last time I talked to you was at Tyron's wedding. Kumusta ka na? Nabuhay ka yata. Naging busy lang ako sa family business namin. Anyway, may nagmamay-ari na ba ng business advertisement column ng magazine mo ngayong buwan? Yeah, ipiniprint na. Stop the printing. Mabilis na sabi niya. Babayaran ko ang expenses. Kailangan ko ang business advertisement column na yun. I need a whole page actually. Oh, okay. Nag-aalangang sabi ni Dark. May problema ka ba, Woxbin? Put this in your business advertisement column. He, Woxbin, now owns half of Romero's chains of hospitals. What the fuck, man? Gulat na ani ni Dark. Sigurado ka ba? Alam ba ito ng tagapagmana ng mga Romero? Ano naman ang mamamanahin niya kung bumagsak na ang kumpanya nila? And yeah, alam ito ni Chris Romero at ng pamilya niya. He sighed, basta gawin mo na lang ang pinapagawa ko. I want the world to know that I'm taking over half of the Romero's chain of hospitals. Pwede mo bang gawin yun? I'll stop the printing now. Napangiti siya. Thanks, man. No problem, pare. What our friends are for. Napatawa siya ng mahina at pinatay ang tawag. Huminga siya malalim at tumingin sa labas ng glass wall ng opisina niya.
Just wait, Chris. Aahon din ang kumpanya nyo. And when that happens, mas malaki ang babayaran mo sa akin. Pagod na umupo si Chris sa swivel chair niya. Katatapos lang ng meeting niya sa lahat ng directors. Sobrang saya ang lumulukob sa puso niya kapag naiisip niya ang laki na ng pinagbago ng kumpanya nila. From a sinking ship to a soaring one. 2 buwan na rin ang nakakaraan mula nang ipagamit sa kanya ni Trin ang apelyido nito. At tama nga ang nasa isip niya. Apelyido pa lang nito, marami na iyong nahatak na investor. Miss Chris, I have the report from the different branches. Nakangiting wika ni Mr. Bogart Cruz or simply Boogie. At masaya ako na ibalita sa iyo na lahat ng hospital na pag-aari niyo rito sa Pilipinas ay puring-puri ng lahat. Mula sa mga trabahante hanggang sa mga pasyente. New building, new equipment, new employees. Talagang pinag-uusapan ang biglang pagbabalik ng kumpanya nyo sa himpapawid ng tagumpay. Nginitian niya ito at napatingin sa isang page ng magazine na ginunting niya. Woxbin is taking over half of Romero's chains of hospitals. That phrase alone attracted many investors. Sa loob ng 2 buwan, nakatayo silang muli. Lahat ng ito ay dahil sa isang tao na yun. Salamat, Boogie. Salamat at kahit nakatayo na kami, tinutulungan mo pa rin ako sa pamamahala. Nginitian lang siya nito. Walang anuman. Inilapag nito ang report sa ibabaw ng mesa niya at lumabas na ito ng opisina niya. Napatingin siya muli sa isang page ng magazine na ginunting niya at inilagay sa ilalim ng salamin ng mesa niya. Naroon ang larawan ni Train Woxbin na nakangiti sa kamera. It had been 2 months since she last saw him. Hindi ito nagpakita o tumawag man lang. Parang hindi ito nag-i-exist at pinagpasalamat niya iyon kasi nakapag-focus siya sa kumpanya nila. At dahil sa pagtayong muli ng kumpanya nila, ang ama niya ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Masaya siya na sa wakas ay nakabangon silang muli. Pero parang may kulang at hindi niya alam kung ano yun. Magkaharap si Train, ang ama at ang ina nito sa hapagkainan habang nag-aagahan. Nakalabas na rin ito ng hospital pagkalipas ng 2 buwan na ipinagpasalamat ni Train. Kahit papaano ay napanatag siya na maayos na ang lagay nito sa ngayon. Kalim Romero called me to say thank you. Ani ng ama niya na ikinakunot ng noo niya. Masama kasi ang tingin nito sa kanya. What does it have to do with me? Tumingin muna ang daddy niya sa mami niya bago nagsalita. What you did was wrong. Nagpanting ang tenga niya sa narinig. Dad, I help your friend. You're very much welcome. No, I'm not thankful. Ani ng ama niya na mas dumagdag sa inis na nararamdaman niya. You didn't think it through? You think letting them use your surname can help them rise again? Their company is on the top again, isn't it? Puno ng iritasyon ang boses niya. I help them. Anak, hindi mo sila tinulungan. Napatingin siya sa ina niya. Ano naman ang ibig mong sabihin, ma? Huminga ito ng malalim. Oo nga at nakatayo na silang muli dahil sa pagpapagamit mo sa apelyido natin. Pero pansamantala lang yun. Kapag nalaman ng mga investors na wala ka naman talagang shares sa Romero's chains of hospitals, anong mangyayari? Babagsak muli ang mga Romero at baka sa pagkakataong ito ay malugmok na talaga sila. I won't let that happen. Tumingin siya sa ama niya. Dad, their growth will continue. Marry her son. Wika ng ama niya na ikinatigil niya sa pagsasalita. Mary Chris Romero. Through that, their company will never stop growing. Please, son, do this for me. Now that you know what your surname can do for their company, it will very helpful if you and Chris tie the knot. The investor will continue to invest if you marry her. You will finally own half of Romero's chains of hospitals. Napasandal siya sa likod ng silya na inuupuan at hindi makapaniwalang tumingin sa ama niya. Dad, I thought we're over this. No, son, we're not. Tumingin ito sa mga mata niya. I am forcing you to marry her because his father once saved my life. And marrying Kalim's daughter is not even enough for what Kalim did for me. You see, son, Kalim saved me from drowning after those ruthless men beat me up and throw me in the lake unconscious. Napatiimbagang siya. No, utang na loob mo yun. Labas na ako roon. Galit na malakas na binitawan niya ang kutsara at tinidor na hawak at tumayo. I'm done eating. Akmang aalis na siya sa hapagkainan ng galit na tumayo ang ama niya at pinigilan siya sa braso. No,
Ani ng ama na namumula sa galit. You are going to do what I told you to, Train. Mabilis na lumapit ang ina niya sa kanyang ama. Relax, Yubov Maya. Masamang tingin ang pinukol ng ina niya sa kanya. Marry her, Train. Kasalanan mo kung babagsak silang muli. No, galit niyang sigaw. I have plans, okay? You can't force me to marry Chris Romero. I told you to marry her. That's the only way to help them, you moron, his dad shouted. Why don't you marry her instead of forcing me? Galit na sigaw niya sa ama. Hindi na niya kayang pigilan ang galit na nararamdaman. I have a plan for myself and you can't force me to do your bidding. Tinangay ng hangin ang iba pa niyang sasabihin nang makita niyang sinapo ng ama ang puso nito at biglang bumagsak sa sahig. Dad! Mabilis niyang dinaluhan ang ama. Fuck it! Shit! Damn it! Tumingala siya sa kanyang ina na puno ng luha ang mga mata. Call an ambulance, mother. Mabilis naman na tumalima ang ina niya. Siya naman ay naiwan na kasama ng ama niya. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil iyon. I'm sorry, Dad. I'm really sorry. Please forgive me for shouting at you. Puno ng pagsisisi ang boses niya. Dad, please, I'll do anything. Just forgive me. Please don't leave me and mom, please. Bahagyang bumukas ang mata ng ama at mahina ang boses na nagsalita ito. Daddy, her. Sinubukan nitong pisilin ang kamay niya pero wala iyong lakas. Then, I'll forgive Daddy, you. Then his father lost consciousness. No, Dad! Dad! Wake up! No! This wasn't happening. Kasalanan ko tong lahat.